Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga na naman po sa ating lahat mga kapatid. Pinagpala tayo ng Diyos lahat, lalo na ngayong oras na to, ngayong umagang ito, dahil ginising tayo ng Diyos ng maayos at malakas ang ating katawan. Lalo na binigyan na naman tayo ng pagkakataon ng Diyos para makinig, mag-aral ng kanyang salita. Pero unahin natin ang manalangin bago tayo mag-umpisa na mag-aral ng salita ng Diyos. Magsiyuko tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli ka namin pinupuri at pinasasalamatan. Masalamat pong muli sa umagang ito dahil binigyan mo na naman kami ng pagkakataon para makinig, mag-aral, magbasa ng iyong salita. Muli mo po kami samahan, turuan, gabayan, buksan niyo aming puso at isipan para Lord, lahat ng aming mababasa at mapapakinggan ngayong umagang ito ay lubusan naming maintindihan at maisabuhay ng bawat isa. Lord, muli mo po akong samahan, turuan, gabayan, gamitin Lord God, para ang lahat ng aking sasabihin ay galing lamang po sa iyong salita. Salamat Ama, salamat Panginoong Hesus, salamat Banal na Espiritu. Kiniklaim ko po, kiniklaim namin na tagumpay ang gawain na pinag-uutos mo po sa amin, lalo na sa oras na ito. Salamat po, muli Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus at sa pakitipisan ng Banal na Espiritu, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Ulitin ko lang mga kapatid, isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Pinagpala talaga tayo ng ating Diyos mga kapatid. Dahil dito sa kanyang sasabihin niya naman sa atin, magbubuksan na naman yung ating puso, yung ating isipan, at marami na naman tayong matututunan ngayong umagang ito. Pero bago ulit ako mag-umpisa ng aking sharing ngayong umagang ito, sa aking devotion, anyayahan ko lang po yung mga bago dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click din po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat mga kapatid, salamat. Mga kapatid, ang aking share sa inyo ay dito po sa Hebreo o Hebrew chapter 1 verse 10 to 12. Yan po yung aking share. Diyan po ako dinala ng aking devotion dito. So ulitin ko lang, sa Hebrew chapter 1 verse 10 to 12 po. Pakinggan po natin ang sinasabi sa Hebrew chapter 1 verse 10 to 12. Sabi po dito, verse 10, sinabi pa rin niya, Panginoon, ng pasimulay, nilikha mo ang sanlibutan at ang mga kamay mo ang siyang gumawa ng kalangitan. Verse 11, maliban sa iyo, lahat ay lilipas at tulad ng damit, lahat ay kukupas. Verse 12, at ililigpit mong gaya ng isang balabal at tulad ng damit, sila'y papalitan. Ngunit mananatili ka at hindi magbabago. Walang katapusan ang mga taon mo. Amen and Amen. Dito sinasabi dito na ang Panginoon nang pasimulay nilikha mo ang sanlibutan at ang mga kamay mo ang siyang gumawa ng kalangitan. Pinapaalala sa atin na ang Diyos kasama ng Panginoong Hesus, kasama ng Holy Spirit, ang lumikha ng langit, ng lupa, at ang lahat ng narito, even tayong mga tao, nilikha
tayo ng Diyos. Lahat ng nakikita natin, lahat ng narito, lahat ng sa paningin natin, no, sa tingin natin ay bago, hindi po yan bago. Yan po ay ginawa na ng Diyos at nandyan na yan. Ano po? Lahat ginawa ng Diyos. Maliban sa iyo, lahat ay lilipas at tulad ng damit, lahat ay kukupas. Lahat mawawala, lahat lilipas, lahat ng pinagpaguran natin, lahat ng binili natin, mawawala, lilipas, maluluma, masisira. Siguro may pagkakataon na makakabili uli, pero darating pa rin ang oras, mawawala, lilipas, maluluma, kukupas. Lahat po yan, pabalik-balik lang. Makakabili ka na naman, makakagawa ka na naman, pero lilipas pa rin, ang lilipas ang lahat, masisira pa rin. At sabi dito sa verse 12, at ililigpit mong gaya ng isang balabal at tulad ng damit sila'y papalitan, ngunit mananatili ka at hindi magbabago, walang katapusan ang mga taon mo, mananatili ang Diyos. Tayo nga, sinabi nga rito, ililigpit mong gaya ng isang balabal at tulad ng damit sila'y papalitan. Mawawala rin tayong mga tao. Lilipas. May darating na naman, may ipapanganak. Diba? May mga tao na naman. Lilipas. Kasi tatanda, diba? Mawawala. Pabalik-balik lang din. Ulitin ko, sinabi sa Biblia, pero walang katapusan ang taon mo. Ang Diyos pa rin ang mananatili. So ano ang ibig sabihin nito para sa atin? So pinapaalala, ulitin ko, pinapaalala, lahat ay mawawala, lahat ay mababago, maluluma nga, mga gamit. Isa lang ang hindi mawawala at mababago. Mananatili ang Diyos. Mananatili kung sino ang gumawa ng langit at lupa at nagbigay ng buhay sa atin. Yan ay walang iba kundi ang Diyos sa langit. Ang Panginoong Hesus mananatili, ang banal na Holy Spirit, ang banal na Espiritu ay mananatili. Ibig sabihin, sa Diyos lang tayo lalapit at mananatili. Dapat hindi tayo hihiwalay sa Kanya para anuman ang mangyari sa ating mga buhay. Naroon tayo sa Diyos. Hindi tayo malayo sa Kanya. Ibig sabihin, ngayong oras na to, tayo ay tunay na lumapit na sa Diyos. Magbalik loob, pagsisihan lahat ng kasalanan. Huwag na itong balikan para nandun lang tayo sa Diyos. Kasi sa tuwing gagawa tayo ng mga pagkakamali, pagkukulang, pagkakasala, napapalayo tayo sa Diyos. Kaya kung yan ay hindi natin gagawin, mananatili tayo sa Diyos. Para ano't anuman yung mangyari sa ating buhay, kasama natin ang Diyos. Diba po? Yun ang ibig sabihin yun. Yun ang tinuturo sa atin. Kasi ang salita ng Diyos, kung mananatili sa buhay natin, sa puso, sa isipan, patuloy natin itong binabahagi sa mga tao, di patuloy tayong nananatili tayo doon sa Diyos, sa Kanyang pagmamahal, sa Kanyang presensya, sa Kanyang salita. Naroon tayo, hindi tayo napapahiwalay. Pero kung patuloy nga tayo nagkakamali, nag-iisip ng hindi maganda, patuloy lang tayong lumalayo sa Diyos. At maraming mangyayari sa atin kapag malayo tayo sa ating Diyos. Maraming mangyayaring hindi maganda sa ating buhay.
Kaya dito, lumipas man yung mga bagay na napundar natin, nabili, pero yung salita ng Diyos dapat manatili sa atin. Dapat manatili ang Panginoong Hesus na tinanggap natin. Manatili sa atin yung kaligtasan na ipinagkaloob ng ating Panginoong Hesus nang tanggapin natin siya. Yan dapat ang manatili sa ating mga buhay, hindi na mawala. Ang salita ng Diyos hindi na mawawala sa atin. Patuloy natin itong isi-share sa ating mga mahal sa buhay, sa ating kapwa, para hindi mawala sa atin ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay ang Diyos mismo. Pag hindi nawawala sa atin yan, palagi nating nababanggit, palagi nating iniisip, palagi tayong nagbabasa, edi hindi rin nawawala ang Diyos sa atin. Yan po ang ibig sabihin niyan, mga kapatid, na manatili tayo sa Diyos habang tayo ay nabubuhay. Siya lang ang makakatulong sa atin. Yes, may mga pinagdadaanan, no? Minsan talagang dumarating yung time na down tayo, lungkot na lungkot tayo, hirap na hirap tayo, na nihalos minsan hindi na natin magawang manalangin, hindi na natin magawang magbasa ng Bible o makinig dahil nga sa pinagdadaanan natin. Kapag gano'n na nangyayari, napapalayo tayo sa Diyos. Dapat nga mas lumapit tayo dahil Diyos lang ang makakatulong sa atin. Pag may pinagdadaanan, pag may nararanasang hindi maganda, sa Diyos kagad tayo lalapit. Kay Lord, kagad tayo lalapit. Para, di ba siya lang naman na makakatulong sa atin sa lahat ng pinagdadaanan natin. Siya lang ang makakapagbigay ng lahat ng ating pangangailangan. Siya lang at wala nang iba. Diyos lang. Dahil siya ang gumawa ng langit at lupa. Siya ang gumawa ng lahat ng narito. Siya ang nagbigay ng buhay sa atin. At gumagawa pa rin hanggang ngayon. Kaya sa Kanya lang tayo lalapit. Walang imposible sa ating Diyos. Walang imposible. I pray na manatili nga ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi mawawala ito kahit kailan. Ano man ang pinagdadaanan natin ngayon, huwag mawawala ang Diyos sa buhay natin. Huwag mawawala ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. Magbasa, kahit nalulungkot, kahit nahihirapan sa buhay, manalangin, magbasa ng salita ng Diyos dahil darating ang oras kapakinggan niya tayo at ipagkakaloob niya yung ating hinihingi sa Kanya. Huwag mawawala ng pag-asa, mga kapatid, dahil nananatili ang Diyos, hindi nawawala. Kaya hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. Nandyan lang siya, naghihintay sa atin. Sabi nga ay mananatili ang Diyos. Sabi nga sa verse 12, di ba, walang katapusan ang mga taon mo. Walang katapusan. So nandyan lang siya. Kahit nasan tayo, anumang oras, pwede tayong lumapit at manalangin sa Kanya. Makikinig siya. At kung naniniwala ka na ibibigay niya yung panalangin mo, tanggapin mo na ito ibibigay sa iyo dahil yun ang nasa salita ng Diyos. No, kung tayo hihingi sa panalangin sa pamamagitan sa pangalan ng Panginoong Hesus at maniniwala na ito'y matatanggap natin, ito nga ay ibibigay ng Diyos sa atin. Kaya huwag tayong magsasawang manalangin, huwag tayong hihinto, huwag tayong mawawala ng pag-asa dahil nandyan lang ang Diyos at darating ang oras na matatanggap mo na ang iyong hinihingi sa Kanya.
Basta magtiwala tayo. Manalangin lang. Walang hihinto, walang susuko. Pwedeng mapagod pero hindi tayo susuko. Tatayo tayo. Sa tulong ng Diyos, lalaban tayo. Nandyan ang Panginoong Hesus. At nandyan ang banal na Espiritu. Para tayo ay gabayan. Para tayo ay turuan. Para tayo ay pangunahan sa ating mga buhay. At yan po yung aking sharing ngayong umagang ito, mga kapatid. Hebrew chapter 1 verse 10 to 11 po yung aking shinare sa inyo. Basahin nyo rin po ang kabuuan ng Hebrew chapter 1. Napakaganda po. Salamat sa salita ng ating Diyos na ating napakinggan at napag-aralan ngayong umagang ito. Muli tayong mananalangin, muli natin pagpapasalamat ito sa ating Diyos kasi pinausap na naman niya tayo. Samahan niyo po ako. Manalangin tayo. Let us pray. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kami nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo, O God. Salamat po sa iyong pinaalala. Sinabi na naman ngayong umagang ito. Salamat po. Muli mo kaming kinausap, Lord God. I pray na hindi nga kami, Lord, na mag-focus sa mga bagay dito sa mundo. Sa mga material, O God, hindi kami mag-focus. Hindi yan ang dapat naming isipin. Dahil yan ay mawawala, masisira, mapapalitan. Even ang aming mga buhay, mawawala. Lord, I pray na mag-focus kami sa inyo. Patuloy kaming manalangin ng manalangin. Patuloy kami magbasa at mag-aral ng iyong mga salita, O God, upang hindi ka mawala sa aming mga buhay, O Diyos. Upang hindi kami maligaw ng landas, upang hindi kami magkamali, O God. I pray na lagi po kaming pangunahan ng banal na Espiritu sa aming mga buhay sa lahat ng oras at pagkakataon, O Diyos. Kailangan ka po namin, O God, sa aming mga buhay. Hindi namin kayang mabuhay, O God. Hindi namin kayang mapagtagumpayan ang buhay na to kung wala ka sa amin, O Diyos. Kaya I pray, samahan mo po ang bawat isa na nakinig ngayon ng iyong salita, O God. Proteksyonan, ingatan, lalo-lalo na pagpalain, O God. In Jesus' name. I pray naroon po palagi ang kalakasan ng aming mga katawan galing sa iyo. Physically, mentally, maging maayos at malakas kami, lalong-lalo na po spiritually, Lord God. I pray na dagdagan mo po ang aming pananampalataya sa lahat ng tao sa mundo, God. I pray, dagdagan mo po ang pananampalataya, lalong-lalo na po ako. In Jesus' name. In Jesus' name. Salamat po muli, Lord God. Dahil alam ko po na lahat ng nananalangin ngayong oras na to ay iyong napakinggan at iyong tutugunin na. Kaya Lord, magpapasalamat kami sa iyo, magpupuri kami sa iyo, Lord God, dahil ang lahat ng aming hilingi ay iyong ipagkakaloob sa pangalan ng Panginoong Hesus. Salamat po. Salamat po for all the blessings, guidance, protection sa aming lahat, sa aming pamilya, sa aming mga kapatid sa pananampalataya, at sa lahat ng tao. Salamat po. Salamat, Lord. Salamat, Father God. Salamat, Lord Jesus. Salamat, Holy Spirit. Salamat po sa lahat dahil ang tagumpay ko, ang tagumpay namin ay sunod-sunod. Salamat po. Muli, Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan namin, Panginoong Hesus, naming tagapagligtas. Lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po. Amen. Narinig ni Lord, narinig ng Diyos, narinig ng banal na Espiritu ang ating panalangin. Kaya tanggapin niyo po ang inyong hiningi ay pagkakaloob na sa atin ng Diyos. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat.